Meron ba akong binara? Ikaw naman. Marami din pong kumontre. Nauwi ho kasi doon sa botohan, di ba? Yung musyon na... Baka naman yung sinasabi mo, yung nakaraang 2 araw na yata. Opo. Nalilipas, ano? Tama, Webes po ngayon eh. Oo. Oo, ako naman nagsadya din sapagkat parte naman ako ng kamara na kinakailangan nating bigyan ng panahon Opo. ang lahat ng importanteng bagay na sinusulong bilang batas. Ang Opo. ating national budget ay isang batas po yan. Kaya pag yan po ay na-approve, kung tutuusin mo, yung kabuuan niya na isang cheque lamang yan din. Opo. Diba? Yan ang check-in na may pinakamalaking ano. Yan ang cheque na pinakamalaki ang halaga. Opo. At ang checking yan ay patungkol sa kung paano ipamamahagi sa lahat ng ahensya ng gobyerno at kung paano ito gagamitin sapagkat ang paggamit niyan ay nakaukol lamang sa interes ng bawat isang mamamayang Pilipino. Kaya dyan, sa umpisa ng plenary debates, siguro sasali ako doon kung ang pag-uusapan ay yung interes ng aking sektor na kinakatawan din, yung urban poor. Opo, urban poor. Magtatanong ako ng mga ilang tanong doon. At ipinaalam ko na sa kanila ang magtatanggol ng unang budget. DBCC ito eh. Ito yung Development Budget Coordinating Council. Ito yung cluster ng economic agencies ng ating pamahalaan. Binubuo ng 4 na importanteng economic agencies. DBM, Department of Finance, NEDA, at saka ang Central Bank. Opo. Ito yung economic cluster. Ngayon, kinakailangan nating makapagtanong ng mga ilang bagay para maunawaan ng ating mga kababayan punto por punto. Opo. Hindi ko na muna sasabihin ng aking mga itatanong para sa ganun ay doon na lang po natin makikita kung paano po nila sasagutin ang mga tanong na may kinalaman po sa pamumuhay ng bawat isang Pilipino. So yun ang pinakasentro ko. Yan ang pinakasentro. Yung Kasi pamumuhay ng mga tama. ang aking sektor, alam mo naman, mulat-mula pa, yung kapwa ko mahihirap. Opo. Nanggaling ako sa mahihirap, hindi ko kinahiyayan. Kaya nga hanggang ngayon, binabalik-balikan ko yung ginagawa nung ako ay nasa kabataan pa. Kaya hindi ko makalimutan yung pagtatanim na yan eh. So, yan. Hindi mo mayaalis sa akin yun sapagkat yun ang aking kinakatawang sektor. Opo. So pipilitin ko na ibaling doon. Dahil bawat isa sa amin, lalo na yung party list, may kanya-kanyang sektor na nire-representa, may kinakatawan doon. Opo. So gusto kong malaman yung bahagi ng aking sektor doon sa cheque na yon na naglalaman ng ating national budget. Ang total ay 6.325 trillion pesos. Hindi pala sa isang partikular na tanggapan o ahensya kung ang, di ba usually yan pagkakaroon ng plenary debate, ang tanggapan ng DNR, DA, etc. Di ba Kasi ang tawag dito, general principles eh. Ayun, sa general principles Yung kasi po. ang pinakalayo, yun kasi ang basihan ng lahat ng pagkakalatag nito eh. Opo. Nandoon ang pinagkunan nito eh. Nandoon yung sentimiento kung bakit ang bawat isang ahensya ay binigyan natin ng kani-kanyang parte sa budget upang matupad yung sinasaad ng ating mga general principles na kinakatawan ng 4 na economic clusters. So, ang magiging... Kasi tinapos na po yung sa committee level, ito sa plenary na ito. Ang pagkakaayos o pagkakahanay ng pagtalakay ay base sa pagkakaayos din nung... Ganon din ang mangyayari. Kasi yung inuna, briefing. Opo. Kaya briefing sapagkat ang magpapaliwanag o magtatanggol ng kanilang yung rasyonal nila sa likod ng mga numero sa kanilang budget ay yung mismong ulo ng agency, ng ahensya. Head ng agency, tama po. Ngayon, pagka yun ay lumampas na doon, ang pagdidepensa na ay hindi na sila kung hindi ang mga kinatawan na kinauukulan na magdepensa ng budget nila. Yan, opo. So, kapwa niyo mambabatas ang So, titindig na. mambabatas na. Yes po. Sila ay mga mambabatas
na kinabibilangan ng Appropriations Committee. Kasi sila yung pinakabida rito eh. Opo. Magmula sa chairman, sa vice chairman, marami ito eh. Ayun. Yung mga vice chairman na higit pa sa 50, palagay ko ganon, karami, isa-isa silang bibigyan ng toka. O ikaw, ang ididepensa mo, National Defense. Yan. Okay? Hindi. Ikaw naman, Department of Trade and Industry. Ikaw, Agriculture. Ikaw ay DAR. Yun namang mga, alam ba, agriculture, may pamilya naman yun eh. May mga maliliit na ahensya naman sa ilalim nun. So siya rin ang bali kakatawan doon sa mother department at saka yung mga anak ng departamento na yun. Hanggang sa katapus-tapusan, mayroong magdidepensa. So meron ding magdidepensa sa opisina ng Pangulo at magdidepensa sa opisina ng Pangalawang Pangulo. Ang pagkakaiba lang, hindi na yung Head ng agency ang head ng magdidepensa. agencies. Kung hindi, yung mga kinatawan na kagaya ko na nare-represent ang Appropriations Committee ng Kamara. So yung kasi parang ini-imagine ko kung yung tagpo na yon na sinasabi yung doon kayo titindig, ito yung sektor ng economic ng Hindi kasi yun ang kapag kasi naidepensa mo, Opo. doon na-approve kasi plenary action ito. yun nga po, isa plenary na. So kapag ka na-approve na, yun, kunwari, ikaw ang vice chair ka ng appropriations. Opo, yan. Ang naitalagang idepensa mo ay Philippine Sports Commission. At PSC. kung ano-ano pang nandun. Kapag naidepensa mo na yon at wala nang gustong itanong yung mga mambabatas na nagtatanong sa'yo, ay a-approvein sa plenary na ang budget mo, Jen, Opo. ay sinang-ayunan na ng plenaryo Ayun. at tapos na. So palakpakan na yon. Opo. Ibig sabihin, sa ganang amin, tapos ka na. Ngunit ikaw itatawagin pa nung kabila. Ng sa Senado. Ng Senado. Naman, oo. Bagamat ang nakalagay sa saligang batas, sana hindi na ganun eh. Kaya lang, ang nangyayari, tinanong nyo na kami rito, tatanungin nyo pa kami dyan. Oo nga. Samantalang kung babasahin mo yung saligang batas, Jen, pagtapos na sa amin, ang trabaho na lang ng Senado sana, susugan na lang yung ginawa namin. Opo. O kaya, magpanukala. Ang gusto kasi nila, meron din silang sariling version. Hindi, ang nakalagay kasi, to propose or concur. Yan. Pag sinabi mong propose, Magpanukala. panukala. Yan. Opo. Ano pa ang ibang Tagalog ng propose? Panukala. Opo. Maghain ng... Magrekomenda. Magrekomenda. Yan. Mag-suggest. Opo. Yan. Ibig sabihin panukala. Pero, ang sinasabi, propose. Pero ang nangyari, impose. Impose. So, meron din silang parang Kaya, alam mo, ito yung gray area eh. Alam mo, kung tutuusin. Kailangan siguro isang araw, baka darating ang araw, pasadahan uli ito. Yung isang ruling ng Korte Suprema siguro, siguro bisitahin uli. Kasi kung ang lingwahe ng saligang batas ay talagang tutuntunin mo lang to concur or propose eh. Opo. Wala siyang ibang option eh. At may pagkakataon pa nga ako. Sumang-ayon ka o mag-propose ka lang. Ayan. Hindi. Hindi propose eh. Impose. Nag-impose na kung siniraan pa yung mga mambabatas sa Kamara. May mga pagkakataon pa gano'n. Kaya nga nagbabay-cam pa eh. Ayan, Nag-aaway-aaway pa eh, di ba? Ay, nako. Pero ang latest, ewan ko lang, kung hinahanap ko kanina pa yung breaking news natin, Nelson, na halos kalahati ng pondo ng tanggapan ng pangalawang Pangulo Ay babawas. ay binawas. May kinalaman nata sa mga social funds. At mukhang yun na lamang ang ididepensa. Si Congressman Adjong Palacong, ang nabalitaan ko na magdidepensa ng pondo ng Office of the Vice President. Oo, nung nag-hearing nga kami, nagpahayag siya ng masugid na panlulumo. Talagang malungkot si Sabi Congressman. niya, Madam Chair, ngayon lang po yata mangyayari. Nasapilitan ako po itatayo sa plenaryo para idepensa ang budget ng isang ahensya. Tama po. Ngunit, wala naman po siya rito eh. Napakadali po sanang idepensa. Sapagkat may mga ibang bagay talaga dyan na siyempre kailangan namin ng coordination. Tatanungin po ako eh. Karaniwan po, makikita mo naman talaga dyan eh. Kapag nakatayo siya doon, halimbawa,
ang magdidepensa, vice chair, ano? Opo. Yung head ng agency o kung sino man yung inatasan, merong nasa likod nung nagdidepensa. Yun ang pangunahing nasa likod ko. Binubulungan ka. Yan, opo. Kung paano mo sasagutin. So naintindihan ko yung kanyang kalungkutan yung panlulumo niya at saka siguro yung kanyang siguro may konting pag-aalala Opo. Dahil nag-iisa siya doon Sino yung bubulong sa akin ngayon? Mahirap nga naman yun. Kaya lang hindi dapat sana naging ganun Aha. Kung yung tradisyon namin Opo. ay sinunod lang. Wala sanang problema si Kong Adyong. Oh. Alam mo bang si Kong Adyong ay nag-graduate sa New Era University? Totoo ba? Sinabi niya sa akin Ganun ngayon ko na nalaman. Kaya pala Sinabi niya magaling sa itong akin. si Kong Adjong, Oo. Kaya pala ako maganda ka lalaki. Ay, yun na. Yung Kasi gwapo dyan na ka talaga. dyan ka ako, kinikilatis sa yung pagmumukha. Totoo. Kaya si Jen hindi nag-graduate dyan. Ito po kung ngayon balita. House Budget Committee recommends a 1.29 billion pesos cut on the 2025 budget of the OBP, reducing it to 733 million from the original DBM recommendation of 2.03 billion pesos. O sa mga tweet, parang 1/3 na lang ang natira. Yes, mukhang pampasweldo na lang ng tao ang matitira doon. Mukhang maganda-ganda pa yun Ganun ho ba? Ay, mabuti, hindi naglagay ng piso. Ayun na nga po. Kasi kung gagawin nila yon, ang masasakal naman doon, ay may mga tao ang tanggapan ng pangalawang pangulo na wala namang kinalaman sa politika Pero po. ngayon lang nangyari, sinasabi ko sa iyo. Opo. Hindi lamang yung paraan. Hindi lamang yung paraan Opo. at saka yung forma ng pagdidispose ng budget ng Office of the Vice President Oho. ang nagbago. Aha. Pati yung nilalaman ng budget, talagang drastically na binago. Ngayon lang nangyari sa taong ito. Paano ibig sabihin ko? Hindi namin maintindihan yun. Yung paano binago po? Yung paglalaanan? Magkano ba talaga yung rekomendasyon ng DBM? 2.03 billion po. Pagkaraniwan, hindi ginagalaw yan. Yan ang sinasabi ko. Okay. Base do sa umiiral na tradisyon Ang na sa natira- matagal na panahon, Oho. pinangangalagaan at ino-observe ng mga miyembro ng House of Representatives. Ang natira po, 733 million na lang. Niwala 1 billion kong Kaya nga, halos 1/3. Opo, tama kayo. Nako, May kaugnayan dyan sa tinatanong mo sa akin kanina. na, Pwede ba natin kamong oho. i-discussion? Ayun na nga po kong. O kung gusto ng ating mga kababayan i-discuss, ba? Hindi kasi nasanay ang mga tao ko. In fairness, sa lahat ng vice president. Ito naman, Nelson, kay kalaban, kay hindi magkapartido yung dalawang leader ng ating bansa, usually naman talaga maraming kababayan tayo humihingi din ng tulong sa tanggapan ng pangalawang pangulo ko. Kaya meron din siyang mga pondo na nilalaan sa kanya sa mga social funds, di po ba? Wag na yung office ng Vice President, Jen. Opo. Kami nga na members ng House of Representatives, Tama kayo. hindi po namin tungkulin yung magbigay po kami ng ayuda. Oho. Meron pong nangyayari na ganyan kung ipadadaan sa amin yon. Pero kinakailangan po nating ipaliwanag, wala po sa gawain namin yon. Wala po yun sa sinumpaan namin. Ang sinumpaan po namin tungkulin, katawanin po namin kayo upang ang interes po ninyo ay palaging nadidinig at palaging napuproteksyonan. Kaya lang hindi mo sasabihin mo, halimbawa, pumunta ka sa isang nasalantang lugar dyan, Nelson. Opo. Alam mo naman binaha, halimbawa. E di nagpunta ka ng Marikina. May dala-dala kang isang kahon. Unang-una, tinitingnan yung kahon mo Palagay ko. Isang kahon lang po. Ano kaya gustong patunayan itong Congressman Nelson Lubaw na to? Oho. Alam na niyang binaha tayo rito, parang nakikita ko isang kahon lang. Opo. O edi, magsisimula kang magsalita ngayon. Pinabuksan mo yung kahon.
Ang laman nun ay yung mga panukalang batas na naisulong mo. Para wag mong buma, itong panukala ko, ha? Ipinali. bago ka pa matapos mo yung ano, baka wala ng tao eh. Disgrasya. Baka binato Mga pa kayo. kababayan, may dala po akong kahon dito. Meron kayang maniniwala sa'yo? Hindi lang yung paniwala. Meron kayang makikinig sa'yo na nagpunta ka doon sa harap ng bagong pangyayari sa buhay nila na nakanganga sila, talagang walang-wala dahil Opo. sila'y nabaha. Ang pangunahin nilang inaasahan sa'yo, maghatid ka ng kahit anong may pantatawid nila sa buhay. Pantawid. Pero ang talagang gawain mo, Nelson, totoo naman eh. Kaya mo ginawa yon sapagkat ito po ang aking mga panukalang batas na ito po lahat ay para sa inyo. Bago mo pa matapos yung una pa lang, kasi ang dala-dala mo siguro mga 2,500 pieces of legislation, kaya isang kahon eh. Opo. oo. Isa pa lang. Palagay ko wala ng taong makikinig sa iyo eh. Ano ang ibig ko sabihin ngayon? Pangkaraniwan na, aasahan ka ng kababayan natin, maging isa ka ring tulay namin. Oho. Tingnan mo din ang kalagayan namin. Kaya nga kung minsan, kinikilala na rin namin, o sige ikaw, bigyan mo rin kami para tulungan ka namin na idaan sa ano at matulungan ka namin pagtulungan nating ibigay sa tao ang pangunahing pangangailangan. Pero kailangan nating ipaliwanag, hindi po yun ang aming pangunahing gawain. Opo. Ganon eh. Oh. Ngayon, ini-imagine ko pa lang kung natitindig isang congressman, yun ang sinasabi, natatawa na ako eh. Parang gusto kong hilahin, huwag kang tumuloy dyan. Mga kababayan, binaha. Ang mangyayari Baka ngayon kuyugin ka ng tao doon, pag gano'n. yeah, magiging parang sitting duck. Opo. Ha? Kumbaga sa gera din. Opo. Alam na ng kalaban mo, wala ka ng bala eh. Oho. Ha? Tama po. Naghihintay ka lang, katapusan mo na kanya. Kasi, kabisado nila sa laki ng tinga. Hayaan mo siyang magpaputok mauna. Nabilang nila yung bala mo. Magkano ang binigay? 700 million? 733 million ang natira ko. Pang ano lang, pang sweldo. Ha? Pambili lamang ng pagkain. Oho. Wala na siyang pambili ng bala. Sa palagay mo ba? Palagay mo ba magtatagumpay yung opisina na yun sa kawalan mo ng bala? Oho. Tatawanan ka nung kalaban mo. So, paano ngayon yan? Ganun ba yung ano? Ganun ba yung layunin? Oho. Aba, tandaan mo, Nelson. Ang opisina niya ay pangalawang pinakamataas sa ating pamahalaan. Ganun ba ang pagtuturing mo? Na ganun na lang ang tingin ng tao sa kanya? Ganun ba yung gusto mong gawin? Baka maawa ang tao sa kanya. Nako, yun ang delikado. Ang mga Pilipino pa naman kong kapag ka-underdog, kinakaawaan, ay kukuha din simpatya po yan. Paano gagawin mo? Talagang maawa sila dyan. Yan, oho. Kailangan ba niya sabihin sa tao, pasensya na po kayo? Totoo naman eh. Pero baka ang mangyari dyan, ang magpupuno ng pagkukulang na yon, mga tao na nag-aalala na baka maging kawawa ang kanyang figura sa pananaw ng taong bayan. Oho. So, maaaring gumawa silang para, sige, mag-donate na lang tayo. Oho. Bigyan natin siya rin mula sa atin na tayo nang magkusang mag-donate para yung nawala sa kanya, punuan na lang natin. Aha. Ganun ang mangyayari siguro. Eh. Ayun. Anyway, kung siguro doon sa part naman ng, siyempre may mga tao din po na nagkokomento, di ba dapat din naman talagang alamin natin kung saan nila ginugol ang mga pera, pondo ng taong bayan. Kasi perde naman ng taong bayan yan eh. Hindi ba karapatan din naman naming malaman kung saan niya po yung ginugol? Lalo pa nga meron pong report na hawak sila ng partikular na po ang Commission on Audit na lumilitaw na parang hindi nagastos ng tama yung pondo kong. Sana. Opo. Sana. Totoo naman yun eh. Sana kung ang layunin talaga'y ganun lang. Aha. Na talagang, halimbawa, pag sinagot mo ng ganun, Wala. huminto ka na doon sapagkat naipaliwanag niya na. Ayun. Ganun kaya ang magiging katapusan nito? Ayun nga. Nakikita mo eh. Ulit-ulit. Iba na yung ano eh. Iba na yung paraan. Hindi na yung magtatanong para malaman mo eh. Nagtatanong para magpahiya ka na eh. Madali namang kwentahin yun din. Tama. Bagay. Ngayon, bago mangyari yun, meron tayong inaalagaan na tradisyon. Yun ang aking ano eh. Oho. Yun ang aking gustong malaman sa mga kasama ko sapagkat sa tagal ko na sa Kamara din. Opo. Sinabi ko nga sa kanila eh.
Ano ba yung point of entry ko rito sa House of Representatives? 2004. 2004. Yes po. 13th Congress. Ngayon, 19th Congress na tayo. Bilangin ninyo. Sa haba ng panahon na yan, ilang vice president na yung nakita ko Opo. kung ang pag-uusapan ay yung Opo. pag-approve ng kanyang budget. Di ba? Ayan. Dumaan si dumaan si Vice President Binay. Opo. Dumaan si Noli de Castro. si Opo. Leni Robredo. Opo. Oo. Palaging ganun eh. Oho. Pati Pangulo. Pangulong Duterte, Pangulong Pinoy, Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Oho. Palagi kang sinasabi, pagka budget na ng presidente o pangalawang pangulo, Your Honor, in line with the time-honored tradition of the House of according courtesy to the office of the President, ganun eh, I move Opo. to terminate the consideration of the budget of the office of the President. Palakpakan na yun dyan. Ay, opo. Alam mo ang basihan doon, alam mo yung batayan, yung kaukulang paggalang sa opisina ng dalawang pinakamataas Opo. na leader ng ating bansa. Alam mo, pwede mo pang idagdag yun eh. Maski na yung hudikatura. Sa opo. Palaging ganun din. May nagtatanong parang lang, formalidad eh. Opo. Formalidad. Hindi. Pagkatapos ngayon, Oho. bakit mo iibahin? Ay, pinaalala ko nga sa kanya, Madam Chair, nakalimutan mo na ba? 2022 budget. Ha? Noong 2022, tumayo ka ako si Congressman Nonoy Libanan, yung ating minority leader. It took him only 13 minutes. He moved to dispose the consideration of the OBP budget. At dagli-dagli rin naman tumayo ka ako yung majority leader, Manix Dalipe, Opo. para sigundahin ang kanyang motion. 13 minutes. 2022. Nakalimutan niyo na po ba yun? 2023. Sino ang tumayo? The presidential son, Sandro Marcos. Senior Deputy Majority Leader. Opo. Ano sabi niya? Ganun din. In line with the time-honored tradition well kept by this House, I move to terminate the budget of the OBP. Oho. Nag-object si Franz Castro. Opo. Makabayang black ng time na yun. Opo. No, the objection was so revolting. Opo. I object. Ganun eh. Talaga alam mo naman sila eh. Opo. Ha? May kamay pang ganun. I object. O de, pag may objection sa rules namin, let us divide the House. Ayan. O dinivide. O sino po kanya ang sasang-ayon dun sa objection ni Franz Castro, itaas po niyo yung kamay. Opo. O silang tatlo lang ang nagtaas. Oho. Sino po yung sumasang-ayon sa mosyon ng ating Senior Deputy Majority Leader na ipahinto na po ang pagtatanong sa budget ng opisina ng Vice President? O, di, botuan lahat. Opo. So, natalo yung objection. Objection. Opo. Anong ibig sabihin yan? In-uphold ang tradition. Ayun. O, bakit ngayon? Tinanong ko, Madam Chair, ito po bang tradisyon na to na ating pinangalagaan sa mahabang panahon, katapos-tapusan nga, 2022, inaalagaan pa natin, 2030, pinalagaan. 2024, bakit po ang nangyayari? Hindi na po natin igagalang ngayon. So ano pong katwiran? Bakit sinagot naman ni Chair Kim Bokong na nung tinanong niyo siya, ang sagot niya, opo, ginagalang pa naman po natin yan. Di ba yun po naging sagot niya kung may problema? Hindi ganun sagot. Oho. Sabi ko, are we now setting aside or discarding this tradition? Oho. Okay, yun ang unang tanong, gago. If we are discarding this tradition today, is this committee authorized to do that? Okay. O, Opo. sabi niya, short answer to both questions. The answer is no. O ibig sabihin, ginagalang pa rin natin Opo. ang ating tradisyon. Yung nung isa,
ay hindi po kaya ng kumiting ito na itapo ng isang tradisyon. Sa makatwid, nauwi kami doon sa pagsang-ayon Sa pag, ano, na kailangan igalang pa rin natin hanggang ngayon yung tradisyon. So, kung ganun po ang sagot ninyo, Madam Chair, I now respectfully move to terminate consideration of the budget of the Vice President. ang problema, In line, hindi ko na sinabi yun kasi nandun na yung premise eh. Total, ginagalang pala natin ang tradisyon na yan, I now move. Ito, nag-object na naman yung Makabayan Black. Let's divide the house. yan. Ang nangyari kabaligtaran eh. Nabaliktad nga po ang pangyari ko. Hindi sila bumoto sa akin. So, ibig sabihin, ayaw pa rin nilang igalang yung tradisyon. Hindi na sinunod. Ibig sabihin, Bagamat sinasabi nung... lip service eh. So yung kanilang pagkakasabi na ginagalang nila ang tradisyon, yung gawa ay kabaligtaran. Well, ako naman ko, ito naman yung punto ng iba. Hindi naman kayo yung, bagamat sinabi ng presiding officer, na, ginagalang para natin yung tradisyon na yan, alam nyo naman ko, may mga tradisyon na lumilipas ang panahon. Minsan talaga, nababaliwala at hindi na po nasusunod ang mga tradisyon. Hindi kaya yung pagkakataong ito, baka naiba na po. applicable. Baka Hindi na applicable. Oo nga. Kasi may Sige. mga tradisyon ito. Sasakyan kita sa salita mo yan. Oho. Kundi, merong formal na mechanism dadali natin sa plenary kasi po yun ang nalagay sa tuntunin eh. Ganun ang magiging setup dapat. Formally po nating inaalis ngayon ang tuntunin sa mahabang panahon na naging tradisyon. Huwag na po nating isaalang-alang ang opisina ng Vice President. Alisin na po natin ang tradisyon na kumakapit dyan. Ayun. A-approvein ngayon in plenary. Sa buong lahat Majority ng lahat ng miyembro ng House of Representatives. Yun pa lang dapat na setup. Dapat ganun muna. Sabi ko nga sa kanila, we are ruled by parliamentary procedures. Parliamentary procedures grow from and enriched by experiences, traditions, and precedents. Kinakailangan, dalhin mo muna sa plenary para sa aksyon ng nakararami. Ganon. Para sa ganon ay itapon mo na ang isang tradisyon. Ayun. Wala pa eh. Bakit inunahan mo yung tradisyon? So, dinamumuliti ka ka. So,